Welcome to my channel. Ito magandang question po ito, yung vlog natin ngayon. Nakita ko to dun sa isang comment sa isang video ko, tapos nag-message siya sa akin through text. Okay. Manganganak na kasi siya. Pero nung ikinasal siya, ninth month na niya, pa-ninth month na niya. So, ibig sabihin, anytime manganganak na po siya. It's just happened na nag-decision sila magpakasal on her pa-ninth month na niya, okay, of pregnancy. Okay, nangyari po ito after the wedding, ilang days after the wedding, siya po ay nanganak. Okay. Ano po daw ang pwede niyang gawin? Kasi kakarehistro lang ng kanyang certificate of marriage. So, ibig sabihin, wala po, nasa local civil registry pa lang, wala pa po siya sa PSA. So, ano po yung dapat niyang gawin? Kasi kailangan po na mapakita niya na they're married naman na po. Okay, so, ang masasabi ko po, si husband, dahil ang nanganak po, siyempre si wife, si husband po will go to the local civil registry and ask for the copy of certified true copy of certificate of marriage. So, CTC, certified true copy ng marriage contract. Okay, so, marriage contract or certificate of marriage po yung pinag-uusapan natin. So, pagkakasal ninyo, after 15 days, you can get na. Or basta na-receive nyo galing sa nagkasal sa inyo na may number na kayo, you can request right away ng CTC kung saan ito narehistro. Ibig sabihin, kung saan kayo kinasal, doon din irerehistro ng municipality ang inyong kasal. Okay, so within 15 days yan, meron na yan doon, na i-register na, you can get a copy of certified true copy ng certificate of marriage. Okay. Pwede ko na po bang gamitin ito sa change of name and status? No, not yet pa po. Pinapakita nyo lang po, pinapahayag nyo na kayo po ay kasal na. Pero iintayin nyo pa rin po ang PSA copy ng certificate of marriage para po sa change of name and status. Pero kung ako sa inyo, panoorin nyo muna yung vlog ko na sa change of name and status. Kasi there are certain, may mga diniscuss po ako doon, that you can change your status, but not your name. Okay, the last name. So, meron po akong vlog dyan. Panoorin nyo po. Hanapin nyo po siya. Okay. And then, eto pa po. Yung pong pinirmahan po ninyo certificate of marriage nung kinasal kayo, eto, pertaining pa rin po to dun sa nanganak. Bali 4 copies po yun eh. We understood na, alam nyo po, na yung isa may iwan sa inyo, right after marehistro, ibibigay po yun ng pastor. Okay, yung pangalawa po, sa LCR, Local Civil Registry. Pangatlo po, sa church, nagkasal sa inyo. Ika-4 po sa PSA. Okay, so, if you have that, you can bring that to request the certified true copy. Kasi yun na po yung basehan ninyo na kayo po ay rehistrado na sa kasal ninyo. Okay, so, kailangan po hingin nyo po yun sa pastor na nagkasal sa inyo o kung sino po nagkasal sa inyo yung copy para maipakita nyo po dun sa LCR sa inyo pong request ng certified true copy. Okay, tinatanggap po ba ng PhilHealth yun? Tinatanggap po ba ng hospital yun? Tinatanggap po ba yun ng humihingi? Dahil kailangan na po nyo ipakita yung certified true copy dahil wala pa kayong PSA copy. Opo, tinatanggap po nila yun kasi yun po ay pruweba na kayo po ay kinasal na. Hindi pa nga lang po napunta sa PSA. Okay, pagkakuha nyo po ng certified true copy, actually nga dapat nga before the wedding, nakita nyo na yung certificate of marriage nyo for any correction. Pwede pa po yun makorek before maipasa ng pastor or yung nagkasal sa inyo. Okay, that's very, very important. May vlog po ako doon na before kayo maging masaya, check nyo muna kung tama yung mga spelling ng certificate of marriage. So, everything, even the date, the name, the spelling, etc. Especially the birth date, the birthplace, last name nyo, middle name nyo, importante lahat ma-check po ninyo. So, hanggang nasa local civil registry or before local civil registry, dapat na-check nyo na po yun. Kung halimbawa nasa local civil registry na siya, wala na kayo magawa, nakita nyo may mali pa rin, dun po kayo magkokare kung saan po siyang local civil registry na rehistro. Ayun. Eto pa po, isa lang po reminder.
Kung yung iba po kasi, kinasal na, siguro years na, saka pa lang kumuha ng certificate of marriage, nalaman nila, di pala sila nakarehistro, wala pa silang rehistro ng kasal kasi pinabayaan nila. Baka naman pwedeng, within 15 days, pwede na kayo makakuha ng copy ng CTC. Pwede naman po yun, para may proof lang na talagang nakarehistro na kayo. And then, after a month, you can request from PSA para sure na sure po na talagang may rehistro ang kasal nyo. Hindi yung kung kailan nyo kailangan lang mag-e-enroll yung anak nyo, ano pa ba, kukuha kayo insurance, ano pa ba, kakailanganin ng anak nyo, sakala kayo kumuha ng marriage contract nyo or certificate of marriage nyo, ay, naku, too late na. Kung may mga problem, kung may mga dapat i-correct, parang masyadong late na. And then, naging PSA copy na siya, o di kaya nalaman nyo, wala pala kayong copy sa PSA. And yet, 5 taon na kayong kasal. Ay, nakakasad naman. So, right away, kumuha na kayo. Karapatan nyo yun. Kasi document nyo yun. So, dapat meron kayo talaga sa bahay nyo, nakatago. Diba? Anytime kailanganin. Hindi yung kung kailan yung kailangan, saka lang kayo kumukuha. No? I hope this is a good reminder. Kasi, wag naman kung kailan nyo naman kailangan, saka kayo magre-request. Saka nyo mafa-find out na, hindi pala kami nakarehistro. Ay, hindi pala kami kasal. 6 years na. Hindi pala valid yung kasal namin. So, sobrang nakakasad naman yun, di ba? Anyway, sana nasagot ko po yung tanong nung nanganak na nagpakasal. Okay? Naabutan ng panganganak. Okay? Nang wala pa sa PSA ang kanyang certificate of marriage. Thank you so much for this vlog na naka-tune in kayo sa akin. Okay, kung hindi pa po namin kayo subscriber, please do subscribe. Please share and like our videos. Pinaghihirapan po natin ito para makatulong sa iba. I hope nakakatulong kami sa iba. Maraming salamat.